Nagsisimula ang palabas sa pagpapakita ng kampo ng militar sa loob ng Area 51. Ipinapakita nito na ang isang convoy ng troops ay naglalakbay sa labas ng Area 51 na may mga sasakyang nagpoprotekta dito. Lumipat ang eksena sa mag-asawang magkasama sa Las Vegas. Dumaan sila sa kalsada at nagpasya na ipagpatuloy ang kanilang bonding sa isang road trip. Samantala, walang ideya ang mga sundalo sa convoy kung ano ang dala nila sa loob ng sasakyan. Naniniwala sila na maaaring ito ay Bigfoot o ilang mummified na tao. Ngunit napagpasyahan nila na ang mas kaunti ang alam nila tungkol dito, mas mabuti. Hindi pinapansin, nagbanggaan ang convoy sa gitna ng kawalan ng sasakyan ng mag-asawa. Habang nag-crash ang dalawang sasakyan, may sumabog na umalis mga taong nawasak sa abo. Sa kabutihang palad, ligtas ang mahalagang lalagyan na dala ng convoy habang bumabagsak ito sa lupa ng walang anumang pinsala. Samantala, ang iba pang mga sundalo mula sa isa pa lumabas ang mga sasakyan at sinusuri ang lugar. Bukod dito, habang papalapit ang isa sa mga sundalo ang lalagyan, bigla itong bumukas. Sinabi ng dispatcher na dapat silang lumayo ang lalagyan para sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman, huli na kapag may lumabas na malakas na zombie at inaatake ang mga mahihirap na sundalo hanggang sa mamatay. Inihayag din nito na ang zombie ay maaaring makahawa mga taong inaatake niya, na ginagawang mga zombie mismo ang mga patay na sundalo. Gutom para sa higit pa, plano ng mga zombie na salakayin at mahawahan ang lahat ng tao sa lungsod. Inaasahan ang pinakamasamang sitwasyon, ang eksena ay lumipat sa lungsod na nagpapakita na matagumpay na nakapasok ang mga zombie sa Las Vegas dahil nahawahan nila ang karamihan sa lungsod populasyon. Ang eksena ay nananatili habang ang mga zombie ay naglalaslas at kumakain ng kanilang paraan mula sa laman ng mga tao. Gayunpaman, ang ilan sa mga sundalo at ang iba pang mga tao ay nagpapakita ng katapangan habang sila ay patuloy na nakikipaglaban upang mabuhay. Pagkalipas ng 5 taon, pagkatapos ng kabiguan ng interbensyong militar, ipinalabas ng CE na ang lungsod ang Las Vegas ay naka-quarantine na ngayon upang pigilan ang mga zombie na makalabas. Plano ng gobyerno upang ihulog ang isang bombang nuklear sa lungsod sa loob ng 4 na araw upang mapuksa ang bawat zombie na naroroon. Sa ibang lugar sa isang kainan, ang isa sa mga nakaligtas na nagngangalang Scott ay nilapitan ng isang negosyante. Inihayag ng negosyante ang 200 milyong dolyar na nakatago sa basement vault sa ilalim niya kasino sa lungsod. Bago bombahin ng gobyerno ang lahat sa abo, ang negosyante iminumungkahi na kung gagawa si Scott ng isang koponan at pumasok sa loob ng lungsod upang kunin ang pera sa oras, malugod nilang bibigyan siya ng 50 milyong dolyar bilang gantimpala. Bago umalis sa kainan, ang negosyante ibinigay ang mga blueprint ng gusali kay Scott. Sa susunod na eksena, naghanda si Kate at ang kanyang kaibigan sila mismo ay umalis sa kampo. Gayunpaman, plano ng kanyang kaibigan na makipagsapalaran at umalis sa lungsod upang mag-scavenge ng pera at sumali sa pangkat ng sikat na smuggler sa lungsod. Samantala, nagising si Scott mula sa bangungot ng kanyang pinakamadilim na alaala. Matapos isipin ang tungkol sa mag-alok ng malalim, nakipag-ugnayan si Scott sa negosyante at tinanggap ang alok na makuha ang pera sa oras. Sa susunod na eksena, pumunta si Scott sa kanyang dating kasintahan at sinabi sa kanya ang tungkol sa trabaho. Scott plano na i-recruit siya sa koponan para sa trabaho dahil mayroon silang karanasan sa pakikipaglaban sa mga zombie ng magkasama na. Bagamat nag-aalangan sa simula, tinanggap niya ang trabaho dahil kailangan din niya ang reward money. Naghahanap ng higit pang mga kasamahan sa koponan, ang duo ay pumunta upang kunin ang kanilang matandang kaibigan, Vandero sa praktikal na pagsasalita, hindi iniisip ni Vandero na magandang ideya na bumalik sa lungsod. Pero tinatanggap pa rin niya. Upang mag-recruit ng higit pa, ang duo ay pumunta upang mag-recruit ng isa pang matandang kaibigan, ang pilot girl. Tinanggap ng pilot girl ang trabaho nang hindi nagtatanong. Pagkatapos, hinahabol ng duo ang isang sikat na sharpshooter sa internet at planong i-recruit siya. Matapos marinig ang tungkol sa reward money, ang sharpshooter hindi nag-atubiling si Boy at sumali sa team. Para maging matagumpay ang kanilang plano, kailangan din nila ng e-safecracker na magbubukas ng vault. Naghahanap ng safecracker teammate, pumunta ang duo sa malapit lock shop upang maghanap ng isang profesional. Pagkatapos suriin ang blueprint ng vault, interesado dito ang safecracker. Bagamat inamin na walang katiyakan na kaya niya pumutok sa vault,
Sinabi niyang siya pa rin ang pinakamahusay na tao para sa trabaho at pumayag na sumali sa koponan. Pagkatapos, nagpupulong ang koponan upang magplano ng magkasama. Ipinakilala ng sharpshooter boy ang kanyang kapareha, ang babaeng sharpshooter, na sasamahan siya sa misyon. Kasabay nito, masigasig silang nakilala ng negosyante at itinuon sila tungkol sa gusali. Scott pinpoints ang kahinaan ng mga zombie sa koponan. Inulit niya na kailangan nilang puntiryahin ang utak na patayin sila. Nakikita nila ang kanilang misyon na matagumpay na makumpleto ang trabaho habang magkasama silang nagpaplano. Sa wakas, ang malansa na alipores ng negosyante ay sumali sa koponan upang tumulong sa pag-navigate sa gusali. Sa kampo ng mga nakaligtas, nilapitan ni Scott si Kate para kausapin siya. Inihayag nito na si Kate ay kay-Scott anak na babae at gusto ni Scott na makipag-ayos sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng bahagi ng reward money kung pumayag siyang tulungan ang team. Pagkatapos ay itinuon ni Scott ang kanyang anak na babae tungkol sa kanilang planong bumalik sa lungsod. Sa kabilang banda, sumama ang kaibigan ni Kate sa smuggler para maghanap ng pera sa loob ng lungsod. Sa susunod na eksena, sumakay si Kate sa kanyang bus at pinaandar ang koponan sa loob ng kampo ng mga nakaligtas. Pagkatapos, ipinakilala ni Kate ang koponan sa smuggler na pamilyar sa lungsod. Sa kabilang banda, nalaman ni Kate na wala na ang kanyang kaibigan at sumama sa mga smuggler. Galit, bumalik si Kate sa labas at sinuntok ang smuggler, sinisisi siya sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Ang smuggler humingi ng tawad dahil hindi niya alam na may mga anak ang kaibigan niya. Desperado, pagkatapos ay pinilit ni Kate na sumali sa koponan para lang mahanap niya ang kanyang kaibigan sa loob ng lungsod. Bagamat hindi gusto ni Scott ang ideya na ang kanyang anak na babae ay nasa koponan, wala siyang pagpipilian, ngunit upang ipaalam sa kanya para sa kanyang seguridad. Bukod dito, iminumungkahi ng smuggler na kailangan nilang mag-recruit isa pang tao. Biglang dumating sa pinangyarihan ang mayabang na gwardiya at nag-alok ang smuggler siya ang trabaho. Walang tanong, pumayag siyang sumali kapag nalaman niya ang tungkol sa reward money. Sa wakas, umalis ang team sa quarantine zone at opisyal na sinimulan ang misyon nito. Sa labas, nilapitan na ang team ng isang zombie tiger. Sa kabutihang palad, umalis ang tigre at ang koponan ay patuloy na sumusulong. Pagkatapos, lumapit ang smuggler sa gwardiya at tinanong kung kaya niyang hawakan ang kanyang baril, posibleng ang kanyang hormone gun. Biglang binaril ng smuggler ang binti ni guard at ang mga ugat niya sa lupa. Inihayag nito ang tunay na intensyon ng smuggler na gamitin ang bantay bilang pain para makipagkompromiso sa mga alpha zombie. Sinabi niya na ang gwardiya ay isang nang-aabuso at nararapat lamang gamitin bilang pain. Habang naririnig ng koponan ang mga tili ng mga zombie, iniwan nila ang bantay sa gitna ng kawalan. Dalawang zombie ang dumating sa eksena at kinuha ng isa sa kanila ang bantay, habang ang isa naman ay nananatili at nakatitig sa koponan ng ilang oras bago umalis. Sinabi ng koponan na mayroong dalawang uri ng mga zombie, ang mga shambler at ang mga alphas. Ang mga shambler zombie ay hindi makapag-isip, habang ang mga alpha ay mas matalino at mas malakas. May teorya sila na ang mga zombie ay maaaring maging alpha kung nahawahan ng orihinal na boss zombie. Pagkatapos ay pinangunahan ng zombie ang gwardiya sa loob ng isang gusaling puno ng undead. Ipinakikita nito na dinadala nila siya sa gusali bilang regalo sa orihinal na boss zombie para gawing alpha siya. Bilang zombie kinagat ang gwardiya, lahat ng iba pang mababang zombie ay nagpipista sa kanyang katawan kasama ang kanyang mabahong bahagi. Samantala, ang koponan ay pumasok sa isang silid na puno ng mga hibernating zombie. Maingat silang gumagalaw upang maiwasan ang mga ito mula sa paggising, at si Scott ay nag-iwan ng mga lightstick para makita nila bilang mga landas. Ang sharpshooter girl ay hindi nagtitiwala sa alipores. Kinuha ng alipores ang isa sa mga lightstick at inihagis ito sa kabilang paraan upang sadyang maling idirekta ang babaeng sharpshooter. Dahil dito, ang sharpshooter girl ay natigil sa daan-daang mga hormone-rich zombies hibernating sa bawat direksyon. Pagkatapos, sa huli ay ginising niya silang lahat. Upang protektahan ang kanyang pagkabirhen, ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan at bumaril at nag-slash palayo sa kaligtasan. Gayunpaman, kapag malapit na siya sa kabilang panig, nilock ng alipores ang pinto,
kaya hindi siya makapasok sa safe area. Kahit na nakikipaglaban ng may determinasyon, pinapanood ng sharpshooter boy ang kanyang kapareha dahil kinakain ng buhay ng mga zombie nang hihinayang na hindi niya binitawan ang kanyang mga hormone. Sa pasulong, nakikita na nila ngayon ang gusali ng kasino. Sa sandaling pumasok, nakikita nila ang mga zombie sa lahat ng dako sa loob ang gusali. Agad na binaril ng team ang mga zombie na nakikita nila sa daan. Si Kate ngayon nagsisimula ng magduda kung buhay pa ang kanyang kaibigan. Habang sinusuri ang lugar, nahanap ng safecracker isa pang hanay ng mga blueprint na nakahiga lang sa lupa. Ito ay nagpapakita na nagkaroon mga nakaraang pagtatangka sa parehong misyon at nabigo sila. Tinanong ni Scott ang Alipores kung siya may alam tungkol dito. Gayunpaman, ang Alipores ay naglalaro ng pipi at sinabing wala siyang ideya. Upang ipagpatuloy ang kanilang plano, ang koponan ay nahahati sa maliliit na grupo upang gawin ang kanilang mga partikular na gawain. Habang nagsisimula ang generator, inihayag ni Kate kung bakit niya kinasusuklaman ang kanyang ama. Nagalit daw siya dahil umalis si Scott, nag-iisa siya pagkatapos mamatay ang kanyang ina. Humingi ng paumanhin si Scott at gustong makipag-ugnayan muli sa kanyang anak pagkatapos ng misyon. Itinakda ang pag-uusap para sa ibang pagkakataon, matagumpay na sinimulan ni Scott ang generator. Sa kabilang banda, 3 sa kanila ang pumuslit papunta sa basement. Binaril nila bawat zombie na natitisod sa kanilang landas. Sa wakas, nakita nila ang vault sa loob nila abutin sa kabilang panig ng koridor. Upang buksan ang mga tarangkahan, sinira ni Vandero mga ito na may mga bomba. Ngunit dapat nilang malaman kung paano i-trigger ang mga bitag upang ligtas na makarating ang vault. Sa kabilang banda, nalaman na buhay pa ang mga kaibigan ni Kate. Sa labas, ang smuggler at ang Alipores ay nakaharap ng 2 alpha zombie na nagsisimula isang labanan. Kinulong ng Alipores ang babaeng alpha, habang ang isa naman ay nagmamadaling pumunta sa kanila para umatake. Ang pagkatapos ay nakulong ni zombie ang Alipores at binaril ng smuggler ang utak ng zombie upang iligtas ang kanyang kasamahan sa koponan. Gayunpaman, para sa makasariling dahilan ng Alipores, hindi niya binaril ang utak ng babaeng alpha. Sa halip, pinugutan niya ng ulo ang sexy zombie na pinaniniwala ang zombie queen at ibinenta ang ulo nito sa pamahalaan upang ang gobyerno ay makapag-breed ng kanilang sariling zombie army gamit ang zombie reyna. Ipinaliwanag ng smuggler na ang sigaw ng kamatayan ng Lady Alpha ay nagbabala sa iba pang mga zombie, kaya dapat silang pumunta sa lalong madaling panahon. Bumalik sa basement, kinuha ni Vandero isang zombie bilang isang meat shield upang matrigger ang mga bitag sa vault. Sa isang matagumpay na plano, ang zombie ay nag-trigger ng 3 mapanganib na bitag sa vault na ginagawang ligtas ang pathway para sa kanilang koponan dumaan. Samantala, ang pilot girl ay nahihirapang ayusin ang maruming helicopter. Ang mga broadcast sa telebisyon na inilipat ng gobyerno ang pambobomba sa 24 ilang oras mas maaga. Mahigit 1 oras na lang ang natitira sa koponan para kumpletuhin ang misyon at pagtakas sa lugar. Ginagawa nitong takot ang buong koponan para sa kanilang bastos na buhay. Pagkatapos ay nagtitipon ang koponan sa basement, umaasa na mabuksan ng safecracker ang vault. Buti na lang at sinabi ng safecracker na maaari niyang buksan ito sa loob ng 30 minuto hanggat ang lahat ay tahimik para makapag-concentrate siya. Sa labas, galit ang orihinal na boss zombie habang nasasaksihan niya ang sexy na katawan ng kanyang pugot na kasama. Pagkatapos ng ilang sandali ng focus at konsentrasyon, binubuksan ng safecracker ang vault. Pinaikot ni Vandero ang gulong para buksan ito at pumasok sila sa loob upang hanapin ang lahat ng kayamanan. Lahat sila ay naguguluhan habang nakikita nila ang milyon-milyon ng mga dolyar sa harap nila. Upang mag-impake ng pera, kinuha nila ang kanilang mga bag at inilagay ang lahat ng pera sa loob habang naghahanda silang tumakas sa lungsod. Samantala, ang mga zombie ay galit na galit kapag sila tingnan na ang baby zombie sa loob ng sexy Lady Alpha's tummy ay hindi nabubuhay. Upang makaganti ang hukbo ng mga patay ay naghahangad na manghuli ng pangkat ng mga tao at patayin sila ng walang awa. Upang magdagdag ng higit pang drama, ipinagtapat ng dating magkasintahan kay Scott na gusto pa rin niya ito at gusto niya ipagpatuloy ang kanilang hormone ship pagkatapos ng misyon. Gayunpaman, natapos ang pag-ibigan ng mapagtanto ni Scott na nawawala ang kanyang anak.
Sa labas, ang hukbo ng mga patay ay nagmamartsa na ngayon patungo sa mga mahihirap na tao, handa nang punitin ang kanilang mabahong asno. Bukod dito, ipinahayag din na si Kete pumunta sa labas upang subukang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Sa kabutihang palad, hindi napapansin ang hukbo ng mga zombie niya. Maingat, pumasok siya sa hideout ng mga zombie, umaasang mahanap ang kanyang mga kaibigan sa loob. Habang nagrarally ang mga zombie sa kasino, plano ni Scott na lumabas para iligtas ang kanyang anak. Ang manliligaw ni Scott pagkatapos ay nag-aalok upang tumulong. Gayunpaman, nang buksan nila ang elevator, isang zombie ang umikot sa kanyang ulo na ikinamatay niya. Galit na galit, ginamit ni Scott ang lahat ng kanyang lakas upang labanan at patayin ang lahat ng mga zombie upang ipaghiganti ang kanyang kasintahan. Nanlumo si Scott habang tinititigan niya ang mga patay ngunit kaakit-akit pa ring katawan ng kanyang kasintahan. Gumagalaw ang koponan pasulong upang ipagpatuloy ang misyon nito. Sa kasamaang palad, ang lahat ng mga elevator ay nawasak na ngayon ng hukbo ng mga patay. Bukod dito, ipinagkanulo ng Alipores ang lahat nang aminin niya na ang negosyante wala talagang pakialam sa pera, ngunit ang ulo lang ng zombie queen ang taglay niya ngayon. Siya pagkatapos ay hinaharangan ang mga landas ng lahat at planong patayin ang pilot girl at iwanan ang lungsod ng mag-isa. Sa susunod na eksena, hinarap ng orihinal na boss zombie ang koponan. Inihayag nito na ang boss zombie ay immune sa lahat ng uri ng mga bala na ginagawa ang shooting spree ng ang koponan ay hindi epektibo. Sa katapangan, hinamon ni Vandero ang boss zombie sa isang suntukan. Dinaig ng boss zombie ang mahirap na lalaki dahil madali niyang pinangungunahan ang laban. Buti na lang at nailigtas si Vandero nang tumama ang safecracker sa likod ng boss zombie. Pagkatapos ay inilagay niya si Vandero sa loob ng vault para sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, ito ay sa kanyang gastos kapag natapos siya ng boss zombie magpawala. Si Vandero ay sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga nang makita niyang namatay ang kanyang kasama para sa kanyang kapakanan. Nararapat, napagtanto ng Alipores na ninakaw ng smuggler ang ulo ng zombie mula sa kanya. Siya ay inatake ng zombie tiger mula sa likuran, nasugatan siya ng husto at kinain ang kanyang ulo pagkatapos. Ang natitirang trio ay pumunta sa unang palapag ng kasino, sinusubukang tumakbo patungo sa kaligtasan. Sa buong lakas nila, binabaril nila ang bawat zombie na natitisod sa kanilang landas. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang sakripisyo kapag nahawahan ng zombie ang sharpshooter boy. Bukod dito, sinisira niya ang sarili upang mabili ang iba pa niyang mga kasamahan sa koponan ng mas maraming oras. Sa hideout ng zombie, si Kate ay hinahabol ng guard zombie. Ang helicopter ay patuloy na hindi gumagana sa rooftop at sinabi ng pilot girl na bilhan siya ng ilang oras para ayusin ito. Terorismo sa pamamagitan ng takot, hinarap ng boss zombie ang trio sa tuktok. Upang makagambala sa boss zombie, dinadala ng smuggler lumabas sa ulo ng zombie queen at ipinakita ito sa boss zombie. Nagbanta siyang babarilin ang sexy na ulo kung ang boss zombie ay gumawa ng isa pang hakbang malapit sa kanila. Inutusan ng smuggler si Scott at ang pilot girl iwan mo siya. Kasabay nito, ibinaon ng boss zombie ang smuggler na nabigla sa kanya. Bilang reaksyon, ibinagsak niya ang ulo ng zombie queen sa bubong na nagtapos sa kanyang buhay zombie. Si Scott at ang pilot girl ay pumunta sa hideout, umaasang mailigtas ang anak ni Scott at ang kanyang mga kaibigan. Kate matagumpay na nahanap ang kanyang mga kaibigan at sabay din niyang pinatay ang guard zombie. Sa loob ng hideout, nagmamadali si Scott sa kanyang anak na iligtas siya mula sa boss zombie. Upang bumili ng oras, binaril ni Scott ang isang grenade thrower para patumbahin ang boss zombie. Kasabay nito, si Scott, Kate, at ang kanyang kaibigan ay sumugod sa rooftop upang pumunta sa helicopter. Gayunpaman, gumaling ang boss zombie at hinuhuli sila sa kanilang helicopter. Tumalon siya sa helicopter, nagiging sanhi ng paggalaw ng sasakyan ng hindi balanse. Habang nag-aaway si Scott at ang boss na zombie, nagkamali si Scott at binaril ang pilot girl sa halip. Sa kalaunan, dinaig ng boss zombie si Scott at nahawahan siya. Sa pag-ubos ng oras, ang bombang nuklear ay tumama sa lungsod. Habang ang flash ay nakakagambala sa boss zombie, kinuha ni Scott ang kanyang baril at binaril ang utak ng boss zombie na ikinamatay niya. Ang piloto napatay ang kaibigan ni na girl at Kate nang bumagsak ang chopper dahil sa nuclear blast.
Nakalabas si Kate ng buhay at nakilala ang kanyang ama, si Scott, na nagbigay sa kanya ng pera upang lumikha ng isang bagong buhay bago maging isang zombie. Umalis ng walang pagpipilian, pinatay ni Kate ang kanyang ama at humihikbi sa harap ng paparating na rescue team. Matapos makatakas sa vault dala ang natitirang pera at nakaligtas sa pagsabog, umupa si Vandero ng jet para dalhin siya sa Mexico City. Gayunpaman, ang takot ay hindi nagtatapos nang mapagtanto niya na siya ay nakagat at nahawahan ng zombie. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.